Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Maupay na adlaw haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay ibabahagi ko naman sa inyo ang napakasarap na suman. Ito ay ubi suman dahil may nag-request sa akin kung paano nga ba magluto ng ubi suman. Dahil ang ingredients natin dito mga kawaray ay kamote. At alam ko na magugustuhan po ito ng inyong mga customer, lalong-lalo na po dyan sa mga taga-probinsya na tulad ko, taga-Samar o kahit nasaan ka man na nasa probinsya ka na mahilig ka sa kamote, eto na po. Pasasarapin po natin ang ating kamote. Lalagyan po natin ito ng kakaibang sarap at gagawin natin tong espesyal. Kaya naman mga kawaray, samahan niyo po ako at lulutuin natin ang masarap na kamote. Lalagyan natin ng flavor na ubi at kang lasang-lasang ubi ito. Dito sa aking YouTube channel, kung bago ka lang, ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin. At syempre, hindi lang kakanin ang pwede mong matutunan. Pwede ka ring matuto mag-bake ng cake. Simulan na natin mga kawaray! Sa pagluluto ng ubi suman na ito or kamote suman na ito ay kakailanganin po natin muna ng kamote. Dito ay nakabili ako ng 2 pirasong kamote pero medyo malaki ito. At ang gagawin natin dito ay kakayurin muna natin. Or, syempre, kailangan muna nating balatan ito bago kayurin. Ayan, kakayurin muna natin. Ingat-ingat lang sa pagkayod nito dahil masusugatan ang inyong mga kamay pag bilisan nyo ang pagkayod nito. At once na natapos na natin, ngayon ay bubuksan na natin ang ating glutinous rice flour. Ito ay nakabili ako ng kalahating kilo, katumbas nito ay 500 grams. Ilagay naman din po natin dito ang ating kinayod na kamote. Pagkatapos ay maglalagay naman tayo dito ng gata. 1 1/2 cup lang na gata ang ilalagay natin. Pero kung ayaw nyo ng gata, mas gusto nyo ng gatas, pwedeng evaporated milk ang ilagay nyo. Pagka okay na, maglalagay naman tayo dito ng sugar. 1/4 cup ang inilagay ko dito dahil matamis na ang ating kamote. Dahil yung kamote talaga namang may tamis. And then, maglalagay tayo dito ng butter or kung ayaw nyo, kung mayroon kayong margarine, okay din po yun. 1 tablespoon or 2 tablespoon. Naglagay po ako ng butter or margarine dito para sumarap ang ating suman or para hindi dumikit ang ating suman sa dahon ng saging. Yun po ang purpose natin doon. Pagka okay na, maglagay na tayo dito ng ating pang flavor. Ito nga po yung ubi flavor na nabibili yan sa supermarket. Or kung wala naman kayong pang ubi flavor, pwede naman pong violet na color. Okay na din po yun. Pero mas maganda kung flavor talaga dahil malalasahan mo ang ubi talaga, ubing-ubi. Depende sa inyo yan kung gaano kadaming food color ang ilalagay nyo or gaano kadaming ubi flavor ang ilalagay nyo dahil depende sa inyo kung ano ang kulay, matingkad ba o light lang. Depende talaga sa inyo yan kung gaano kadaming maglagay ng pang flavor. At pag okay na po ito, magluluto naman na tayo ng ating pangpalaman sa ating suman. Dito ay kakailangan natin ng gata, 3 cups, and then ang ating brown sugar, 1 cups, at ito ay hahaluin natin ng mabuti bago natin isalang ito sa ating apoy. Once na okay na at napagsama na natin ito, pakukuluan lang po natin ito. Hahaluin muna natin ito ng mabuti para lumabas yung kanyang lasa ng gata, yung parang latik. Kailangan kulong-kulong muna ito. Once na kumulo na po ito at matagal na siyang kumulo, ipiprepare naman na po natin ang ating pangpalapot. Dito ay kakailanganin natin ng glutinous rice flour 1 cup at tutunawin natin ito sa ating tubig 1 cup, lulusawin natin. Bago natin ihalo dito sa ating ginagawang palaman at wag nyo na pong, pagka mailagay nyo na po ito, wag nyo pong hahayaang hindi hahalu-haluin dahil baka bumuo ang ating palaman. Kailangan haluin natin continue lang po ito hanggang sa lumapot. Pagka nakikita nyo na ganyan na po siya, ibig sabihin malapit na po yan maluto. Ang kailangan lang dito ay malapot at talagang pwedeng-pwede nating gawing palaman para sa ating
suman. Pagka ganito na ang tamang consistency nitong ating palaman ay hahanguin na po natin. Napapansin nyo na hindi na po siya bumababa at nahuhulog pa sa ating sandok. Ibig sabihin yan ay luto na at pwede na po nating gawing pangpalaman sa ating suman. Pagka okay na ito at nahanda na natin, ngayon naman ay magdadarang na tayo ng dahon ng saging. Dapat bago natin gamitin ang ating dahon ng saging ay kailangan idarang po muna natin ito sa apoy para hindi po siya madaling mapunit kapag gagawin na natin or babalutin na natin ang ating suman. Kung ayaw nyo namang idarang, pwede rin nyo naman po itong pakuluan sa tubig para hindi po kayo mahirapan o isahan na lang ang pagluto nito. Pero kung gusto nyo naman yung ganito pa isa-isa, okay lang din naman po yun. Tapos na nga nating lutuin ang lahat ng ating pakakailanganin tulad ng ating palaman. Ngayon naman ay babalutin na natin itong ating suman. Ang gagawin natin ay tutupuin lang natin yan sa magkabilang dulo at gagawin nating parang cone. Ang unang ilalagay natin 1 cup, then maglalagay tayo ng palaman, 1 cup ulit. Ganito lang po ang gagawin natin. Madali lang ito at mas maganda kasi unique ito sa ibang mga suman. Di ba ang suman usually kasi ang mga suman pahaba lang. Itong akin ay gagawin natin cone, yung maliit na cone para mas attractive ito sa ating mga customer at magugustuhan nila, di ba? Parang bago sa kanilang paningin or magiging attractive para sa ating mga customer ito. Ayan mga kawaray, napakadali lang gawin itong ating cone, itong ating suman na gagawin nating cone. Kaya naman sana ay madali nyo pong matutunan ito. At sana ay makatulong itong ating video para magkaroon kayo ng konting idea kung paano nga ba tayo magbalot ng suman, ng kakaibang suman. Ito ay cone suman. At ito na nga, paulit-ulit lang po natin itong gagawin para dun sa ating mga subscribers at sa ating mga baguhan para matutunan nila at hindi po kayong malito kung paano nga ba balutin ang ating suman. Nabalot na nga natin lahat ito, kaya naman ilalagay na po natin ito sa ating malinis na kaldero. Or kung ayaw nyo naman na ganitong procedure, pwede naman kayong gumamit ng steamer. At dahil nga ang aking steamer napakalaki, kaya naman ginawa ko dito sa kaldero ko na lang niluto. Pero advice ko sa inyo, mas maganda kapag steam na lang para hindi po pasukin ng tubig ang inyong suman. Sa akin kasi medyo matagal-tagal na ako nagluluto nito, kaya alam ko na ang kalalabasan ng ating suman, tansyado ko na. Kaya dun sa mga baguhan pa lang na magluluto nito, ay suggest na ito ay paistiman nyo na lang po para walang palpak, para hindi kayo magsisi kapag maluto nyo po ito. Ito nga ang aking alaga, nakabantay palagi sa akin. Gustong-gusto niya akong samahan kapag nagluluto ako. Eto na, maglalagay na nga tayo dito ng ating tubig. Dito ay naglagay ako ng 3 cups para hindi po siya ganoon kadami at hindi to lumutang itong ating suman. Pero kayo mga kawaray, kung sakaling hindi nyo pa talaga kayang lutuin ito na sa tubig lang, talagang istiman nyo na lang po para hindi po mapalpak ang inyong pagluluto ng inyong suman. After 25 minutes, naluto na nga po natin itong ating suman. Ngayon ay hahanguin na po natin na ganito sa ating kaldero para po hindi sipsipin ang ating tubig at hindi malata itong ating suman. At kung kayo naman ay iniluto nyo po ito sa steamer, ay suggest na tanggalin nyo na po agad ito dahil papasukin ito ng tubig kapag ito ay pinatagal pa sa ating kaldero or steamer. At eto na nga mga kawaray, naluto na nga natin itong ating suman, itong ating ubi suman na talaga namang ang kanyang ingredients ay kamote. At pwede niyo po itong tawaging kamote cone, di ba? Kasi ang kanyang itsura pa lang ay cone na at talagang parang bulkan na, di ba? At napakasarap nito. At alam ko na sa mga baguhan, kayang-kayang lutuin ito at sundan nyo lang po kung paano ko binalot, napakadali. Salamat sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang
pagko-comment nyo at nakikita ko kung sino-sino ang lahat ng mga nanonood. Sina-shoutout ko po kayo at isa-isa ko po kayong nire-reply sa mga comment nyo. Thank you po at na-appreciate ko po talaga yon. At salamat at kahit papano ay nakakatulong ako sa mga nanay na gustong kumita kahit nasa bahay lang sila. Kung gusto nyo pong hiramin ang aking mga picture na pwede nyong ipang post sa inyong mga FB, hanapin nyo lang po ang aking Facebook, Hasmin Cabigues. Eto na mga kawaray, isi-shoutout na po natin ang lahat ng mga gustong magpa-shoutout dito sa ating YouTube channel. Salamat po sa inyo mga kawaray. At eto, unahin po nating i-shoutout si Ma'am Patricia Punsalan Pascual. Hi Ma'am Jasmine taga Mambugan din po ang tita ko, si Emmy Pascual. Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am Emmy Pascual at si Shares Galingan Divalos. Pa-shoutout Ma'am from Native Delicacies from Isolan, Sultan Kudarat. Gikaril na po namin ang pagnegosyo ng yema ubi palitaw mo po. Super gusto ng mga suki namin. Thank you Ma'am Sharin Galingan Divalos. Shoutout sa iyo at salamat at nakatulong sa inyo ang aking recipe at hiling ko lang na lumago pa ito at dumami pa ang inyong mga customer. At syempre, hindi mawawala ang si Ma'am Seni Inabayan Clemente. Shoutout po. Avid fan from Antipolo City. Shoutout po sa inyo Ma'am Seni Inabayan. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Jenny Pangan. Hello Miss Jasmine, pa-shoutout lagi ako nanunood ng mga YouTube video mo. Thank you Ma'am Jenny Pangan. Shoutout po sa inyo. At syempre, shoutout din po natin si Jade Claret 1782. Susubukan ko po yan. Salamat. Natutunan ko. At si Sean Saje 4298, sarap naman tulo laway ko, mahilig ako sa mga kanin from. Thank you for sharing Ma'am. Shoutout sa inyo Ma'am. Siyan, hindi ko mabasa to. Siyan Kasa G. Ayan. Ang hirap basahin, Ma'am. Christine Corpus 9166. Thank you for sharing. Pag for good ako, hiramin ko ang recipe mo kakanin. Watching from Dubai. Ayan, shoutout Ma'am Christine Corpus from Dubai. At syempre, si Aya Maril Sarundo. Sarap naman po. Wow. Thank you Ma'am Aya Mariel Sarundo. Shoutout po sa inyo. At sana ay magustuhan niyo po itong aking mga recipe. At hindi pa huhuling i-shoutout si Ma'am Abigail Diso Nervers. hindi ko na mabasa yung dulo. Wow, sarap naman. Shoutout din po natin si Russell Sering FB 31B. Ang sabi niya, hello, gawa ako niyan kasi masarap talaga. Nakatingin pa lang parang gusto ko nang kumain. Salamat Ma'am Cheryl Sering. At syempre, shoutout din ulit natin si Ma'am Shen Nakas J42898. Ayan, hindi ko talaga mabanggit ang kanyang pangalan. Sarap naman tulo laway ko. Mahilig ako sa mga kanin. Thank you for sharing. Wow, look yummy from thank you for sharing. Most try. Thank you Ma'am Sian Kasaji 4298. Thank you sa paulit-ulit niyong pagko-comment sa aking YouTube channel at talagang na-appreciate ko po talaga yan. Thank you Ma'am at sana wag kayong magsawang manood sa akin. At syempre, shoutout din po natin si Donna Labe DL4GP. I-try ko yan at salamat sa mga payo mo at well done yung mga instruction mo Ma'am sa mga recipe. God bless. Thank you po. Hans Kaferma, yummy. Ang sabi ni Ma'am Hans Kaferma, yummy. Shoutout po sa inyong lahat. Donna Labi, shoutout po. Thank you po at na-appreciate nyo po ang mga payo ko, ang mga advice ko. Thank you po, Ma'am. I-shoutout din po natin si Rika Matabalan 2999. Wow, ang sarap. Thank you, Ma'am. Shoutout po sa inyo, Ma'am Rika Matabalan. At salamat sa pagko-comment nyo dito sa aking YouTube channel. Sana ay na-subscribe nyo na din po ako
Ma'am Rica Matabalan. At syempre, isi-shoutout din po natin ang special nating si Ma'am Holita Arabet. Nag-chat po ito sa akin at isang aking subscribers. Hi, Jazz! Good morning. Sana magkita tayo. Nandito ako ngayon sa Pinas. Dito ako sa Binangunan. Nagpatayo ng maliit na titigilan namin pagka gusto namin umuwi dito. Saan ka ba dyan sa Antipolo? Baka magawi dyan pag hindi na ako busy dito. Thank you, Ma'am Julieta Arabet. Shoutout po sa inyo at sa family niyo. Thank you po and God bless po sa ating lahat mga kawaray.